Sa nakaraan, tinanggap si Bai bilang disciple para maging immortal. Sa The Immortal Realm, natuklasan ni Bai na ang kanyang napiling kawali ay nagagawang doblehin ang kapangyarihan ng anumang ilalagay niya dito. Gayunpaman, nawawalan siya ng ilang lifespan kapag ginawa niya ito. Fast forward 5 taon hanggang sa naging pinakabatang patriarch ng sektor ng Spirit Stream si Bai, at ang Bloodlord ng sektor ng Bloodstream. Pinamunuan niya ang dalawang sektor sa tagumpay sa isang digmaan laban sa Profound Stream Sector, at pinagkalooban ng katayuan na patriarch ng bagong nabuong sektor. Ang bagong nabuong sektor na ito ay nagsimula ng digmaan laban sa Sky River Court, at ginagamit ni Bai ang bawat patak ng kapangyarihan na mayroon siya para makapasok sa gate ng bundok nila. Nagpatuloy ang kwento habang ipinapaliwanag ng patriarch ng Blood Sector na ang pisikal na katawan ng Blood Ancestor ay hindi nasisira noong siya ay nabubuhay pa. Sa kasamaang palad, hindi na ito buhay, at hindi mailalabas ng kanilang mga kakayahan ang katangiang ito, kahit na sa suporta ng pamana ng Blood Demon ni Bai. Ngayon, ang katawan ng mga Blood Ancestor ay maaari lamang sugpuin ang masamang puno at panatilihing bukas ang gate ng bundok. Lahat ay pumunta sa gate, ngunit nakasalubong nila ang mga cultivator mula sa Sky River Court, na nagbabalak na pigilan sila. Ang mga mandirigmang ito ay napatunayang makapangyarihan dahil kahit si Elder Lee ay nahihirapang labanan sila. Hindi nagtagal, dumating ang mga patriarch, at hinihiling na ang pinakamakapangyarihang nascent soul cultivator ng Sky River ay lumabas at labanan sila. Pinahinto sila ng Sky River Court sa kanilang mga landas, at pantay na lumalaban ang dalawang panig. Nagmamasid si Hong Zong mula sa malayo at sinasabi na, kung isa sa alang-alang ang dalawang sektor ng Golden Core at Nascent Soul Forces, magkaparehong tugma ang magkabilang panig. Higit pa rito, sa kabila ng pagkakaroon ng suporta ng braso ng Blood Ancestor, mahirap itong tahakin. Upang makagawa sila ng isang daanan, kailangan nilang magpatuloy ng isang hakbang at palakasin ang higit na kahusayan ng kanilang mga puwersa ng Foundation Establishment. Nanunood tayo kung paano sumiklab ang mga labanan sa buong larangan ng digmaan, at ipinadala ni Hong Zong ang kanyang utos na ang mga koponan sa parehong bank ay mabilis na kumpletuhin ang kanilang misyon na ilabas ang lakas ng pakikipaglaban ng pangunahing hukbo. Iniulat ni Bai na ang pangkat ng raid sa kaliwang bank ay nasa posisyon, at ipinaliwanag ni Song na ang lahat ay nangyayari ayon sa plano sa kanyang panig. Nakita natin na ang dalawa ay nakipagkita kanina kay Hong Zong, na nagsiwalat na ang nakikita nila ay talagang ang twin arrays, ngunit iyon ay pangalawang array center lamang, habang ang pangunahing array ay dapat nasa kani-kanilang mga posisyon sa parehong mga bank. Matapos itong ma-activate, magkakatunog sila sa isa't isa at ang bawat puno sa kagubatan ay magiging lubhang mapanganib na nilalang. Ang array na ito ay magiging isang malaking balakid para sa kanilang Foundation Establishment Forces, kaya pagdating ng oras, si Bai at Song ay haantong sa magkahiwalay na team. Inutusan silang hanapin ang pangunahing mga sentro ng array sa parehong mga bank at binigyan ng isang kayamanan upang maalis ang mga ito ng sabay. Bumalik sa kasalukuyan, mas nasasabik si Bai kaysa dati at hinahamon niya si Song sa isang kompetisyon upang makita kung sino ang unang makakarating sa kanilang array. Tinanggap at ipinaliwanag ni Song na iyon din ang kanyang intensyon. Dapat na huminto ang grupo ni Bai dahil ang Essential Blood sa lugar ng mga bangkay ng QP ay mas malakas kaysa dati. Nagiging malinaw sa kanila na kapag ang array ay naisa-aktibo, ang mga bangkay na ito ay magigising. Nagpasya silang dumaan ng maingat upang hindi sila magising. Magaling sila sa una, ngunit kalaunan ay napansin sila, at ang mga bangkay na QP ay naglalabas ng ingay na nagdudulot ng matinding pananakit ng grupo. Pagkaraan ng ilang sandali, sinalakay sila, at inutusan ni Bai ang kanyang grupo na tumakbo. Sinusubukan nilang gawin ito, ngunit nakatagpo lamang ng higit pang mga nilalang. Mabilis nilang napagtanto na napakaraming mga bangkay na QP, at kung magpapatuloy ito, sila ay makukulong doon. Maginhawang tiniyak ni Bai na habang kasama niya ito, hindi niya kailangang mag-alala. Tumakbo sila sa isa pang grupo na nagpapaliwanag na inatake sila sa parehong paraan, at nabigla silang nakita sila doon. Ayaw ni Bai na mag-aksaya sila ng oras sa pakikipaglaban sa mga halimaw, at inutusan ang lahat na sumugod palabas ng sama-sama. Nakikita natin na si Song ay nagkakaroon ng parehong problema habang sinasabi niya na ang pagsira sa array ay pinakamahalaga, at dapat silang makahanap ng isang paraan upang humiwalay sa mga halimaw. Mahusay ang ginawa ng grupo ni Bai upang makalaya, ngunit napansin niya na ang ilan sa iba ay pinigilan, at napagpasyahan na dapat silang bumalik upang tulungan sila. Agad silang napatigil dahil sila ay tinambangan, at pinakalat ni Bai ang kanyang koponan. Parang may kakaibang nangyayari, at napag-alamang ito ang spatial technique ng Sky River Court.
Inutusan ni Bai ang lahat na bantayan ang kanilang mga posisyon, at maging handa para sa isang palihim na pag-atake. Sa ibang lugar, ipinaalam sa Sky River Court Grand Elder na ipinadala nila ang kanilang mga tropa upang patayin si Bai, at pumunta rin doon si Chen nang walang pahintulot. Ang Grand Elder ay hindi nagpapakita ng anumang pag-aalala, dahil sinabi niya na kahit na kayang hawakan ni Bai ang Blood Ancestor mag-isa, isa pa rin siyang Foundation Establishment Cultivator. Bukod pa riyan, ang lambat ng kamatayan ay natahina ng maaga, at nagsimula ang lahat ng tumuntong ang river-defying sector sa kagubatan. Nagpapatuloy ang labanan habang ipinapakita ng ilan sa mga cultivator ng river-defying sector ang kanilang mga kakayahan, at kabilang dito si Bai na nagpapabagsak ng ilang kalaban. Nababagabag si Bai sa katotohanang tila walang katapusan ang mga kalaban, at lalo siyang nag-aalala nang mapansin niya ang pagbabago sa sitwasyon. Ang labanan ay hindi nagiging mas madali, ngunit ito ay malinaw na sila ay nauubusan ng oras, at ang iba pang mga miyembro ng grupo ni Bai ay nagmakaawa na siya ay umalis nang wala sila. Napagpasyahan nilang ipaubaya sa kanya ang pagwasak ng array center, at hahawakan nila ang kanilang posisyon. Nag-aalangan si Bai na iwan ang kanyang mga tapat na subordinate, ngunit alam niyang tama sila at sumusulong. Narinig natin ang Grand Elder na nagpapaliwanag na ang kanyang Sky River Court ay talagang kakaunti na lang ang Foundation Establishment Forces na natitira, ngunit ngayon ang kagubatan na ito ang kanilang pinakamalaking kapangyarihang militar. Pagkatapos ay inutusan niya ang ilan sa kanyang mga tropa na magbigay ng kanilang sariling laman, at maghintay na lamang na gawing pagkain para sa kanilang kagubatan. Sa buong larangan ng digmaan, nakita natin na naging sanhi ito ng kagubatan sa pag-atake sa sarili nitong Sky River Court Cultivators upang magamit ang mga ito bilang pagpapakain. Pinalalakas nito ang kanilang hukbo at ang labanan ay nagiging mas mahirap para sa mga mandirigma ng river-defying sector. Malinaw na sa lahat ngayon na sila ay nahulog sa isang bitag, at ito ang tunay na lakas ng Twin Array. Sila ay naghihintay para sa kanilang Foundation Establishment Forces upang pumunta sa malalim na kagubatan, pagkatapos ay bitagin silang lahat. Nagmamasid si Hong Zong mula sa malayo, at iniisip kung paano dapat sirain ni Bai at ng iba pa ang pangunahing array bago maging ganap na demonyo ang Sky Banyan Tree. Sa ganitong paraan, magiging sulit ang lahat ng kanilang sakripisyo. Sa kagubatan, napagtanto din ito ni Bai, at nagmamadaling tapusin ang kanyang misyon, ngunit pinigilan siya nitong, na nagpahayag na matagal na itong naghihintay sa kanya. Napagpasyahan niya na hindi niya papayagang mabuhay si Bai ng kahit isang segundo pa, at tinawag siya ni Bai na isang baliw na babae. Tinawag niya itong isang mahinang bata, at ipinaalala sa kanya na nangako siya na hindi niya hahayaan ang kanyang buhay. Inatake siya nitong, ngunit dumating si Elder Zhao sa tamang oras upang pigilan ito. Sinabi niya na halos hindi niya napansin na may mali, at tumulong kay Bai. Tinawag niya si Bai na isang mabahong bata dahil kahit na matapos ang lahat ng oras na ito, kailangan pa rin ni Bai ang kanyang tulong sa mga mahahalagang sandali. Naiinsulto si Tung na makitang ang isang matandang lalaki sa Foundation Establishment Stage ay mangangahas na hadlangan ang isang tulad niya na nasa False Core Stage. Inaamin ni Elder Zhao na isa nga siyang Foundation Establishment Cultivator, ngunit inihayag na ang Spirit-Tailed Bird na dala niya ay nasa False Core Stage. Inutusan niya si Bai na gawin ang dapat niyang gawin dahil doon siya mananatili. Sumang-ayon si Bai, ngunit walang intensyon si Tung na paalisin siya. Sinubukan niyang pigilan si Bai, ngunit mabilis na namagitan ang Spirit-Tailed Bird. Ang ibon ay nagpapakita ng napakalaking kapangyarihan, at si Tung ay nangakong papatayin muna niya ang ibon. Nagpakawalas si Tung ng nakakatakot na pag-atake sa ibon, na sinubukang pigilan ni Zhao, ngunit wala itong silbi. Nadaig niya siya at nahuli ang ibon pagkatapos. Gumagamit ang ibon ng pagsabog ng enerhiya upang makatakas, na nagbibigay sa kanila ng kaunting kalamangan, ngunit naiinis na si Tung. Tumanggi siyang makipaglaban sa isang matandang tulad ni Zhao dahil ito ay isang pag-aaksaya ng oras, at nawala sa harap ng kanyang mga mata. Nagulat siya dahil mabilis niyang napagtanto na isa itong spatial technique, at agad niyang inutusan ang ibon na pigilan siya. Sinunog ng ibon ang lugar, at ipinakita nitong ang kanyang sarili sa isang nakakatakot na pag-atake. Pinigilan ito ni Zhao, ngunit malinaw na napinsala, at galit na galit si Tung nang makitang nang aabala pa rin ang matanda ng oras. Nagulat si Tung nang makitang nagpasya si Zhao na gumamit ng isang array ng buhay laban sa kanya, ngunit iniisip niya kung talagang iniisip niya na maaari niyang mabitag siya sa pamamagitan ng paggamit ng lahat ng kanyang espiritual na enerhiya. Ibinunyag ni Zhao na ang pag-trap sa kanya ng kahit isang sandali lang ay sapat na, dahil ang ibon ay lumilitaw na magpapakawala ng napakalaking pag-atake habang siya ay hindi kumikilos.
Nakita natin na parehong naabot ni Bai at Song ang kanilang mga itinalagang array. Pareho silang tumawag sa kanilang mga artifact, at sabay-sabay na inaatake ang array. Ang kanilang plano ay gumagana ng perpekto habang ang enerhiya ay kinukuha mula sa kagubatan na nagreresulta sa parehong array na nawasak, at ang Sky River Court Elder ay nawawala ng kanyang kapangyarihan. Napanood ni Zhao ang kanilang mahirap na plano dahil sa wakas ay nasira na ang array, at natutuwa siyang makita na siya ay gumaganap ng isang mahalagang papel pagkatapos ng lahat. Ang kanyang kaligayahan ay panandalian gayunpaman, dahil ginagamit nitong ang pagkakataong ito upang kitilin ang kanyang buhay. Kinukutya niya ito dahil sa masyadong maagang pagdiriwang at ipinaliwanag na tatapusin niya na siya ngayon. Nagagawa ng spirit-tailed bird na itulak siya pabalik, at ginagawa ang lahat ng makakaya upang humingi ng tulong. Sinabi ni Elder Zhao sa ibon na huwag nang mag-alala pa, dahil huli na ang lahat, at sinabi ng dalawa ang goodbye nila sa isa't isa. Wala na ngayon si Zhao, ngunit ang spirit-tailed bird ay galit na galit. Napansin nito na papasok si Tung upang salakayin muli si Zhao, ngunit sa halip ay kinukuha niya ito. Walang awa si Tung at lalo pang sinasaktan ang ibon, dahilan para mapasigaw ito sa sakit. Ang sigaw na ito ay naririnig sa buong battlefield, at agad itong nakilala ni Bai. Natatakot siya sa pinakamasama, at bumalik upang malaman na ang kanyang matandang kaibigan na si Elder Zhao ay natalo sa labanan.